Isa sa pinakagusto kong gawin na design ay ang sapatos na cake. Ang sabi nga ng nagpagawa sa atin mga ka-alright ay gawin daw realistic. Napag-usapan nga namin na pwede naman na gawin lang daw na styro yung pinaka-bottom niya o yung pinaka-swelas ng sapatos. Dahil sa masunuri naman tayo na baker, ginawa natin na ganyan yung design niya. Nilagyan ko lang ng mocha filling yung ating moist chocolate cake. Siyempre whip it yan ng Bakersfield na may halong mocha flavorade na napakabango at napakasarap. And then tinabas ko na yung cake natin at pinworma ko siya na para siyang sapatos. Pagkatapos ay pinaliguan na natin yan ng chocolate ganache para maging stable ang ating cake. Size 7x11 pala yung cake na tinabas natin mga ka-alright. Pagpapakinis naman ay gumamit na ako dyan ng flexible scraper yung clear. At nung ready na yung ating cake, nilagay ko muna sa chiller mga 5 minutes and then nagsimula na tayo mag-roll ng ating whip it fondant. At dito kitang-kita mo na napaka-flexible ng ating whip it fondant at isa sa club method natin yan mga ka-alright. Yan na ganyan kalakas ang whip it kasi meron ka ng pang frosting, meron ka pang whip it fondant. Sa mga hindi pa nakapag-try ng whip it fondant, hanapin na ninyo ang recipe ni Lodi Cakes, Dison's Cake Corner o di kaya ay dyan naman sa likod ng packaging ng ating whip it ay meron yan mga ka-alright. At alam nyo bang napakatindi nitong nagpagawa sa atin, tamang-tama at gustong-gusto kong itry yung ganitong design at sa wakas ay nagawa ko na din. At napakadali din kulayan ng whip it fondant kasi dyan kulay red yung ginamit natin pero hindi siya sobrang red kasi pagdating naman ng ilang hours ay magiging matingkad yung kulay. At yung design pala na pinagayahan natin ay naghanap lang ako sa Google o di kaya ay sa Pinterest. Pwede ninyong tignan para may masundan kayo mga ka-alright. At dito nga inilabas na natin yung iba-ibang mga klase natin ng mga tools pang fondant kaya sa inyo dyan ay mag-invest na rin kayo ng mga tools pang fondant. Medyo nahirapan nga ako dyan kung paano ko iisa-isahin yung mga details ng Nike shoes natin na ito pero kayang-kaya natin yan at gumamit lang tayo ng ganyang tools para may patahi effect. Sabi nga nila ay trust the process lang, sa una medyo pangit pero kapag matapos mo makikita mo yung overlook niya, magiging maganda na din yan mga ka-alright. At yung kagandahan lang kapag may mga ganitong design ay lumalabas yung pagiging artistic ng lahat ng mga baker. Pero yung mga ganitong design talaga namang napaka time consuming kaya yung mga singilan sa ganitong full fondant lalo pa yung hyper realistic o di kaya realistic lang ay medyo pricey yan mga ka-alright. Reminder po sa lahat ng mga client na magpapakustomize o kaya ay mga full fondant o kung ano mang mga design, dapat ay may allotted na allowance kayong ibibigay. Kasi ang realidad kapag rush order ang cake mo, talaga namang hindi makukuha yung 100% na output natin dyan. At sa side ko naman, lagi naman nating sinasabi sa mga client na hindi natin 100% na makopya yung mga design na ipinapasa sa atin. Nga pala, sa pagdidikit ko dyan ng mga kulay red ay naglalagay muna ako ng cornstarch para hindi siya dumikit sa pinakaputi at lalagyan ko lang ng tubig para dumikit yung mga fondant. Gets nyo yun? At dyan naman sa kulay black na fondant, ganyan din yung proseso ko. Nilalagyan ko siya ng cornstarch para hindi dumikit sa kulay white. Tapos ay pwede mo siyang banat-banatin, hilay-hilahin. At kung ready ka na, ay lagyan mo na siya ng tubig na pandikit. So nakikita nyo na ba yung pinaka-design, pinaka-forma ng ating Nike shoes mga ka-alright? Diba? Medyo okay na no? Para lumabas yung talagang pinaka-forma niya, nilagyan ko lang ng kulay white at yung pinakababa niya ay kulay red. And then for the final touch ay lalagyan natin yung pinakatakip niya dyan at lalagyan na natin ng mga shoelace. At yung shoelace niya yung isa sa medyo matagal gawin kasi isa-isahin mo siya para kunwari ay talagang totoong-totoo na pinasimbol mo yung sapatos na maganda. Para pulido yung pagkagawa, gumamit ako ng ganyang tools. Yan, kita mo. Yan, ganyan tools yung ginamit natin dyan para maipasok mo sa mga butas ng ating shoelace. At dahil dyan, ito na ang ating final look mga ka-alright. At titigan ninyong mabuti kasi hinahanap ko yung kapares niya, nawawala na. Pasado na ba ito sa inyo mga ka-alright? At kung ikaw ay baker, magkano mo kaya ibibigay yung ganitong design ha? Sige nga, i-comment nyo sa baba para malaman natin yung presyohan nito. At bago natin tapusin ang video ay i-reveal na natin sino ba talaga ang anonymous na nagpagawa ng napakahirap na design na ito na binigyan tayo ng trabaho samantalang nagpapahinga tayo.
Tara, kape tayo. At kain tayo ng cake. Atau malaka. Atau malaka. Ay, di mali. Sikulagan kita. Sikit. Sarap.